Welcome ulit mga bossing dito sa Ron Motor Repair. Ngayong araw, ito yung aming gagawin. Bali ito, madali lang naman. Magpapalit lang tayo ng brake pad sa likod ng Sniper 150. Bali ito yung brake pad na ikakabit namin. So pakita ko lang po ibang diskarte para minsan maiwasan natin pamamakat ng preno. So umpisa muna natin sa pagtatanggal nitong brake pad. So bago ko pala tanggalin yung brake pad mga boss, tutulak ko na yung piston nitong caliper. Mas madali kasi pag nakakabit pa siya. Kumbaga mas may pwersa tayo. So sisikwatin nyo lang dahan-dahan hanggang sa bumahon lang siya. So malambot lang naman yan. So next natin gagamit tayo nitong beads na flat screw para madukot natin siya. So lagyan nyo lang ng 8mm. So mas madaling tanggalin. So bali ito mga boss, cover lang naman to. May isa pa siyang tornilyo. So gagamit ulit tayo ng beads. 5mm naman to, Allen. So ganun din. So pag ganyan yung gamit nyo, mas madali lang siyang tanggalin. So luluwagan na lang natin siya ng luluwagan. So ayan, tanggal na natin yung kanyang pad. So minsan mga boss, mapapansin nyo, may pagkakataon na hindi pantay yung pudpud. So ito, halos pantay naman. Pero pangkaraniwan, may mga kaso na ganun. Ang dahilan nun kasi stock up. So ituturo ko na rin sa inyo. Bali kasi pag nagpalit ako nito, nililid ko na rin, ginagrasahan ko na siya. So dito po ipapakita ko sa inyo yun. Para po maiwasan natin yung hindi pantay na pudpud ng brake pad. So ngayon magtatanggal po muna tayo ng gulong. Kung sa harapan mas madali lang kasi hindi nyo na kailangan tanggalin yung gulong. Bali pag sa likod, tatanggalin talaga natin yung gulong nya. So gaya nito, stock up na rin yung ehe nya. So talagang mas magandang matanggal para magrasahan na rin. Tapos tatanggal natin kadena. Dadusog lang natin ng konti ito. Ayan, pwede na yan. Matatanggal na natin yung caliper. May isa pa siyang bolt dito. Yung stopper niya. 14mm. So kailangan nyo rin po siya tanggalin para matanggal natin yung caliper. So yan po, tanggal na natin siya. So dito sa part po na ito siya nagpapakat minsan. So kailangan mabunot nyo siya. Ayan. So punasan lang muna natin para matanggal yung mga ibang buhangin. Pwede nyo rin pong hugasan kung magdi-DIY kayo. Tubig or gas, pwede po sa kanya. Pero ito hindi naman ganun kadumi. Tinatanggal ko lang yung mga buha-buhangin niya. Minsan sa Pinard, yung original din yan. Mayroon may seller na orig, may seller na pwede. Dalawang klase. Tapos lagyan natin itong spring. So ito po yung kumukontrol ng pad natin para hindi tumunog. Medyo nagbibigay siya ng konting patigas.
So next, lagyan po natin ng grasa itong mga pin bago natin pasok sa kanyang mga boot. Tapos minsan po pala tip, pagka medyo magana yung rubber boot, na pwede nyo rin pong palitan yun. Yung rubber boot, yung goma po, yung sinusuksukan nito, napapalitan din siya. So ayan po, dapat ipasok nyo muna siya, tapos tingnan nyo kung swabe na. Pag swabe na siya, ayan, pwede na siya. So ipupwesto na po ulit natin. Bali yung brake pad, sa huli ko na siya ilalagay para mas madali. Mas madaling magkabit ng gulong pagka wala pang brake pad. Madali naman siya isuksok mamaya sa huli. So mamaya ako na rin hihigpitan yung 14mm na bolt. Unahin ko muna dito sa gulong. Bali pagkatapos na po nun, saka natin siya higpitan kasi i-adjust ko na rin yung kadena niya, isasabay na natin. Kaya nga ba uling change oil ko? So ilalagay ko na lang tong gulong. Nailagay na yung kadena. So medyo mahirap na magpasok kasi dapat pantay-pantay lahat. So ayan, pasok na siya. So next na po natin itong brake pad. So sa brake pad po, pwede rin yung pang Raider. Parehas lang sila. Pang Raider 150, yung carb type. So unahin nyo muna tong panlabas bago yung panloob. Tapos tutulak natin ng konti para magka-space naman dun sa kabila. So mapapansin nyo po, pag bagong grasa, mas active yung galaw ng caliper natin. Kumbaga mabilis siyang mag-move. Yun po yung nagpapa-return. Kaya po minsan hindi pantay yung pudpud ng brake pad kasi stack up yun. Kumbaga laging nakatukod yung isa. Laging nakasayad. Hindi siya nakakabalik ng maayos. Ilagyan mo nga ng diagnostic, tingnan mo kung ano yung lalabas na fault code. Lagyan mo ng diagnostic. Tingnan mo kung ano yung lalabas na fault code. So higpitan na lang po natin ito. Kung mapansin nyo po, yun ang kagandahan ng gamit namin, yung impact bits. Mas madali siya, pwedeng pandukot. Madali siyang higpitan. Madaling pangtanggal, pangkabit, madali siya. Yung higpit niya po alalay lang kasi may kasunod pa naman siyang lock. So, higpitan na lang natin siya. Alalay lang.
So, mag-a-adjust na rin po tayo ng kadena. Kaya yung kanina, hindi ko mahinigpitan yung 14mm doon sa caliper kasi i-adjust na rin natin yung kadena niya. Yung circlip. Sira lang agad. Kung mga special. Parang isang gawaan na lang siya. Palitan ng preno, na-adjust na rin yung kadena. Pag nahawakan ng isa yun, kahit saan gagamitin yun. So pag nakuha na po natin yung tamang adjust, pwede natin higpitan tong nut ng ehe o ng main axle natin. Walang error. Pagtanggal yung battery, umaandar pa rin. Pagtanggal yung battery, umaandar pa rin. So higpitan lang natin to. So ayan, pre-play na siya. Kumbaga hindi pa naman kasi din nabobomba yung ano. Medyo maluwag pa siya. So next ko na ito, higpitan ko na po yung axle, yung ano niya, yung caliper. Kasi na-set na rin natin yung kadena. Pwede natin siya higpitan. Ang final touch na siya. Tapos buwambay na po natin. So ayan, kumakagat na kagad siya. Ayos. So ayan na po siya, okay na. Maraming salamat po sa panonood nyo.